Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome po uli sa isa na namang talakayan dito po sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Papanood rin tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Ito mga kabunyog, pag-usapan natin tungkol sa impeachment na pinafile ng mga DDS. Binira ni Attorney Jess Falses. Ha? Ano ba itong impeachment ng mga DDS? Impeachment ito laban kay PBBM. Nagsusulong ang kampo ng mga pro Duterte ng impeachment nila. Ang mga nangunguna dito, si yung dating Brigadier General ng AFP, si Garcia, tapos si Cathy Binag, yung vlogger yan na dating girlfriend ba yan ni Floyd, yung congressman? Tapos si Chavit Singson, si Topacio, si Mike Defensor, sino pa ba? Si Attorney Topacio, si Attorney Luna, o si Jing Paras, yan yung mga diyan, kilalang personahe sa likod niyan. Ngayon, nag-file sila nung isang araw, Friday ba sila nag-file? Nag-file sila ng impeachment. Kaya lang hindi naman tinanggap yung kanilang impeachment, yung kanilang complaint na final. Ang dahilan, wala si Secretary General Cheloy Garafel, wala. Nasa abroad sa Taiwan, may tinanggap na award. So hindi nila inabutan. Wala si House Secretary General Cheloy Garafel. Ayaw namang tanggapin ng executive director na naiwan doon. Galit yung mga DDS. Sabi nila, maniobra ito para kumbaga patayin itong impeachment. Ayaw talaga nila. Kasi matibay daw itong impeachment na ito. Matibay. Kaya lang, kung matibay ang impeachment, unang-una, bakit walang nag-endorse kahit isang kongresista? Hindi pwedeng walang mag-endorse niyan. Nakalagay yan sa konstitusyon. Ang impeachment ay pwedeng i-file ng isang congressman ng House of Representatives, or ng isang private citizen upon resolution of endorsement ng isang congressman, ng isa or kung sino man So ibig sabihin sa case na ito, ang nag-file ng impeachment ay private citizens. Okay 'yon. Pero dapat may endorsement, may resolution may resolution of endorsement ng kongresista, kung sino man 'yon. Halimbawa, yung naunang impeachment na final nung isang araw, ang nag-file ay private citizen, si Attorney Andre De Jesus. Pero in-endorse yun, may resolution na nag-i-endorse nun, katabi niya mismo nung araw na nag-file siya, si Congressman Jet Nisay ng Pusong Pinoy Party List. Yon, complied yon. Private citizen na nag-file ng complaint upon a resolution endorsing the complaint. Yan yun yung kailangan. Pag congressman, hindi kailangan ng siya na mismo ang mag-i-sponsor ng impeachment complaint. Pero pag private citizen or citizens, kailangan ng endorsement ng congressman o kung sinong gusto. Doon sa first impeachment complaint laban kay PBBM, satisfied yon. Yung sa bayan naman, yung sa mga leftist, progresibo, mayroong nag-file na mga private citizens, sila Teddy Casino, Renato Reyes, tapos in-endorse ng mga kongresista ng Makabayan Black. Sila Congressman Teño, Congresswoman Renico, si sino pa ba? Sino pa ba yung congressman nila? Sa congress nila, si Sara Ilago. So ibig sabihin, satisfied yung requirements. Pagdating dito sa DDS, itong mga nagmamayabang na magagaling daw ang tong mga personahe na to, bakit walang nag-endorse na kongresista kahit man lang isa? Sabi sa susunod na daw may mag-endorse na. Hindi pwede. Yung pag-file, dapat nandun yung complainant na private citizen or citizens, tapos yung endorsement ng congressman. Requirement yun. Kapag walang endorsement ng kongresista, hindi yun filing. Hindi i-receive yun. Kahit nandun si Cheloy Garafil, hindi niya pwedeng tanggapin yun. Incomplete. Nagyayabang pa yung mga DDS na daw sila. Mayroon naman daw silang mag-i-endorse, marami daw. Bakit kahit isa wala?
Kahit man lang kung wala yung tao na presence, may nakapirma na doon na kongresista, mayroong resolution endorsing yung complaint. Wala eh. Akala ko ba magagaling yung mga abogado na yan, sila Topacio, sila Luna, sila Jing Paras, wala. O ngayon, doon tayo sa laman or substance ng grounds ng impeachment na sinasite ng mga DDS. Alam niyo kung anong comment ni Attorney Jess Palces? Sabi ni Attorney Jess Palces, wag ma ito. Ito ang sinabi ni Attorney Jess Palces, natawa ako dito eh. Sabi ni Attorney Jess Palces, mga kabunyog, mga kababayan, I just finished reading the impeachment complaints of both the Makabayan Bloc and DDS Bloc against BBM. Walang halong bias. Ang pangit nung sa DDS Bloc, bakit ganon? Sabi ni Attorney Harold Respicio, ang dami nilang bigating abogado. ah, ano daw sabi ni, matindi yung bira ni Attorney Jess Falsis eh. Akala niya daw magaling yung impeachment complaint ng mga DDS. Yung kongresista, yung doon, yung abogado doon, si Topacio, si Attorney Luna, si Jing Paras, ay nandun pa pala si Attorney Respicio. Yung yung si Harold. Ay. Tapos nung tiningnan daw, nung binasa ni Attorney Jess Falces, wala. Wala daw, wag daw masasaktan walang halong bias, pero ang pangit daw nung sa DDS Block. Ibig sabihin, mas maganda pa yung sa Makabayan Block. Sa totoo lang, tiningnan ko rin talaga, ano ba yung mga grounds ng Makabayan Block, ano yung sa DDS. Sa Makabayan Block, nakadirekta lang talaga dun sa mga sa tingin ko tama na grounds. Halimbawa, yung sa tingin ng Makabayan Block, impeachable offense, yung sa unprogrammed appropriations, yung sa pagperma ng budget, na yun yung mga yung mga kickbacks, yung mga nangyaring mga anomalya sa flood control at sa budget. Siyempre may obligasyon siya doon, may responsibilidad siya doon, liable siya doon under the principle of command responsibility. Kaya nawala yung tiwala ng tao, betrayal of public trust. Yan, doon umiikot. Doon umiikot. Hindi hindi ang bayan muna, ang Makabayan Block doon sa yung mga drugs ni Marcos, yung pag-aresto kay Duterte na kinidnap, mali yun. Wala, hindi yun. Pero pagdating doon sa DDS, nandun yung tungkol sa drugs ni Marcos. Ano ba yan? Nandun na naman yung issue kay Duterte, impeachable offense daw yun. Kaya wala. Kaya tama yung sinabi ni Attorney Jess Falces. Ang mga grounds ng DDS na impeachment, yung mga nakikita natin na narrative sa social media, inulit lang nila, linagay nila dun sa nila sa final na impeachment complaint. Wala. Tama. Sa tingin ko tama yung observations ni Attorney Jess Falces. Walang halong bias. Pero ayaw ko namang tawaging ang pangit, mahina. Hindi makakatindig yung impeachment ng Tapos ang dami pa nilang reklamo. Ano daw sila, ngayong Monday, yung Makabayan Block bumalik. In-refile nila kasi wala nung Friday ngayon bumalik sila. Yung mga DDS hindi na bumalik. Ibig sabihin nun, talagang hindi naman sila seryoso sa impeachment. Kung hindi tinanggap nung Friday dahil wala si Secretary General Eloy Garapil, o di ngayon, i-try uli ngayong Monday. Yan ang ginawa ng Makabayan Block, final ngayon. Nandun na si Eloy Garapil. Yung mga DDS, ayaw na daw nila. Ibig sabihin, naghahanap lang ng butas yung mga yun. Hindi naman talaga seryoso yung kanilang impeachment. Ang Makabayan Block, seryoso, matured. Mas matured pa yung Makabayan Block, ha? Sila, nag-file sila ngayon. Nandun na si Eloy Garapil. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya tama sa tingin ko si Attorney Jess Falsis eh. Yung impeachment nila, Defensor, Chavit Singson, Harold Respicio, wala eh. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyo.